Express. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin po natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy upang maghatid ng pinakabagong balita, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Mali ito po ang GV Balita Express. oras natin ngayon, 7:04 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. At dako na tayo sa ating headlines. Balita. Cross-examination sa ikalawang testigo laban kay VP Sara magpapatuloy ngayong araw. Ikatlong testigo inaasahang ding dadalo. Depensa ni VP Sara kinwestiyon ang mga petsa sa NBI documents sa ika-4 na araw ng impeachment trial. Mula sa NBI, wala pang kumpirmadong impormasyon sa umano'y hitman na binabanggit sa kaso ni VP Sara. At mula naman sa DepEd, grade 4 pupil sa Cavite namatay dahil sa infeksyon at septic shock, hindi sa deworming medicine. At PBBM nagtalaga ng mga bagong lupa para sa eco-zone sa Batangas at Cavite. Umpisahan natin ang balitaan sa nagpapatuloy na impeachment trial. Cross-examination sa ikalawang testigo laban kay VP Sara magpapatuloy ngayong araw at ikatlong testigo inaasahan ding haharap. Ang detalye ng balitang iyan hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. Balita Express. DJ Frankie, magpapatuloy ngayong Martes, Hulyo 14 ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado, kung saan ipagpapatuloy ng kampo ng depensa ang kanilang cross-examination sa ikalawang testigo ng House Prosecution Panel na si National Bureau of Investigation o NBI Regional Director Jeremy Lotok. Matapos ang halos 6 na oras na pagdinig kahapon, iminungkahi ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri na ipagpaliban na muna ang sesyon upang maipagpatuloy ang pagtatanong ngayong araw. Nilinaw naman ni Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero na walang itinakdang limitasyon sa oras ng cross-examination ng depensa at layunin lamang ng impeachment court na maayos na maipagpatuloy ang paglilitis. Inaasahan ding haharap ngayong araw ng House Prosecution Panel si Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez bilang ikatlong testigo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Maraming salamat DJ Joey Boy. Samantala, depensa ni VP Sara kinwestiyon ang mga petsa na sa NBI documents sa ika-4 na araw ng impeachment trial. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Nagkaroon ng mainitang palitan sa ika-4 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos questionin ng kampo ng depensa ang umano'y hindi pagkakatugma ng mga petsa sa ilang dokumentong isinumite ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayon kay Defense Counsel Attorney Mark Vinluan, may dokumentong petsyang Pebrero 11, 2025 ngunit lumalabas na natanggap na umano ito ng Department of Justice noong January 30, 2025. Itinuro rin ng depensa ang isa pang dokumentong may pagbabago sa petsa ng pagkakatanggap na anila ay nangangailangan ng paliwanag. Sinabi naman ng NBI Regional Director Jeremy Lotok na hindi siya ang tumanggap o nag-file ng mga naturang dokumento at iginiit ng Department of Justice at ang mga naghanda ng affidavit ang mas makapagpaliwanag sa isyong ito. Dagdag pa niya, hindi binago ang nilalaman ng affidavit at karagdagang dokumento lamang ang hinihiling ng DOJ. Samantala, tumutol ang House Prosecution sa linya ng pagtatanong ng depensa dahil wala umano itong direktang kaugnayan sa mga isyong dinidinig ng impeachment court.
Iginiit naman ng depensa na mahalagang malinawan ang umano'y hindi pagkakatugma sa mga dokumento bilang bahagi ng pagsusulong ng transparency sa kaso. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At mula sa NBI, wala pang kumpirmadong impormasyon sa umano'y hitman na nabanggit sa kaso ni Vice President Sara. Ang detalye ng balitang iyan, hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. Wala pang nakukuhang kumpirmadong impormasyon ng National Bureau of Investigation o NBI na sinasabing kinontrata ni Vice President Sara Duterte para saktan sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ika-4 na araw ng impeachment trial, sinabi ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok na nagsagawa sila ng investigasyon at nangalap ng impormasyon mula sa mga taong may kaugnayan sa online press conference kung saan nabanggit ang kontrobersyal na pahayag. Gayunman, wala pa umanong sapat at beripikadong impormasyon upang matukoy ang pagkakakilanlan ng sinasabing hitman. Ayon kay Lotok, sineryoso ng NBI ang pahayag dahil nagmula ito sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Samantala, mariing itinanggi ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang aligasyon at sinabi ng defense team na maghahain sila ng mga ebidensya upang patunayan ang kanilang panig. Inihayag rin ng depensa na magpipresenta sila ng testigo kaugnay ng umano'y Operation Romanov na sinasabing plano laban naman kay Vice President Duterte at sa kanyang pamilya. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, Sandigan Bayan ipinag-utos ang paglipat kay Senador Rodante Marcoleta sa PGH para sa medical examination. Ang detalye ng balita. GV Balita Express. Inatasan ng Sandigang Bayan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at mga opisyal ng PNP General Hospital na dalhin si Senador Rodante Marcoleta sa Philippine General Hospital o PGH ngayong July 14, ngayong araw, upang sumailalim sa medical examination. Ayon sa kautusan ng Sandigang Bayan 3rd Division, nakatakdang dalhin si Marcoleta sa PGH bandang alas 12 ng tanghali. Matapos ang pagsusuri, inatasan ng mga doktor na isumite ang resulta ng medical examination at humarap sa korte ng 8:30 a.m. sa Miyerkules upang ipaliwanag ang kanilang findings. Pagkatapos ng pagsusuri, ibabalik si Marcoleta sa PNP General Hospital at muli siyang ihaharap sa Sandigang Bayan kinabukasan. Inatasan din ng korte ang mga otoridad na magsumites ng ulat sa loob ng 3 araw bilang patunay na naipatupad ang kautusan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At pasadahan natin ang balitang Southern Tagalog. Mula sa DepEd, grade 4 pupil sa Cavite namatay dahil sa impeksyon at septic shock, hindi sa deworming medicine. Ang iba pang detalye ng balita, hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, nilinaw nga ng Department of Education o DepEd na ang pagkamatay ng isang grade 4 pupil ng Hugo Perez Elementary School Annex sa 13 Martires City, Cavite ay dulot ng impeksyon na nauwi sa septic shock batay sa paunang resulta yan ng medical findings. Ayon sa DepEd, ang mag-aaral ay pumanaw noong July 3, isang araw matapos ang isinagawang routine deworming activity sa kanilang paaralan na isinagawa naman sa koordinasyon ng City Health Office. Ilan pang mag-aaral ang nakaranas ng pagsusuka at iba pang simptomas matapos ang naturang aktibidad, kabilang ang biktima na isinugod pa sa ospital. Nagpahayag ng matinding pakikiramay ang DepEd sa pamilya ng nasawing estudyante at tiniyak na patuloy silang magbibigay ng emotional, psychological at logistical support sa mga naulila. Iginit din ng kagawaran na nananatiling pangunahing prioridad nito ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral habang nagpapatuloy ang kaukulang investigasyon sa nangyaring insidente. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. PBBM nagtalaga ng mga bagong lupa para sa eco-zone sa Batangas at Cavite.
Bagong IT park itatatag sa Negros Oriental. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Naglabas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 3 proklamasyon na nagdaragdag ng mga lupang isasama sa umiiral na Special Economic Zones sa Batangas at Cavite at lumilikha ng bagong Information Technology o IT Park sa Negros Oriental. Sa ilalim ng Proclamation No. 1338, isinama ang mahigit 308,000 square meters na lupain sa barangay ng Luta Sur at San Fernando sa bayan ng Malvar, Batangas bilang bahagi ng pagpapalawak ng Light Industry and Science Park 4 Special Economic Zone. Samantala sa Proclamation No. 1337, pinalawak ang SunTrust EcoTown Tanza Special Economic Zone sa Tanza, Cavite sa pamamagitan ng pagdaragdag na mahigit 331,000 square meter na lupa. Sa ilalim naman ng 1340, itinatag ang Robinsons Dumaguete IT Park, isang 60,000 square meters Information Technology Park sa Dumaguete City, Negros Oriental. Ang 3 proklamasyon ay nilagdaan noong July 6 ni Acting Executive Secretary Ralph Recto sa ilalim ng otoridad ni Pangulong Marcos, batay sa rekomendasyon ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At mahigit 1,200 wanted persons na aresto ng PRO Mimaropa sa unang 7 buwan ng taon. Ang iba pang detalye ng balita hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. Mahigit 1,200 wanted persons ang naaresto ng Police Regional Office o PRO Mimaropa mula Enero 1 hanggang Hulyo 13 ngayong taon, kasunod ng pinaigting na manhunt operation sa buong rehiyon. Batay sa datos ng Regional Investigation and Detective Management Division, umabot sa 1,252 ang kabuuang naaresto, kabilang ang nasa 336 na most wanted persons. Mas mataas ito ng 36.4% kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Pinakahuling naaresto ang ika-6 na Provincial Most Wanted Person ng Romblon sa isinagawang operasyon sa Barangay Agmanic, Santa Fe noong Hulyo 13. Nahaharap ang suspect sa kasong rape at inaresto sa bisa ng warrant of arrest na walang inirekomendang piyansa. Ayon naman kay PRO Mimaropa Director Brigadier General Christopher De La Cruz, bawat pag-aresto sa isang wanted person ay hakbang patungo sa pagkamit ng hustisya para sa mga biktima at mas ligtas na komunidad. Aniya magpapatuloy ang pinaigting na intelligence sharing, koordinasyon at manhunt operations upang matiyak na maihaharap sa hukuman ang mga nagtatagong akusado. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. 60 years old na mangingisda natagpo ang patay matapos mawala sa karagatan sa Quezon. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Patay na matagpuan ang isang 60 years old na mangingisda matapos itong mawala habang patungo sa kanyang fish cage sa Sitio Moros, Barangay Palasan, Bordeos, Quezon. Kinilala ang biktima sa alias na Antonio, residente ng Barangay Rafael. Ayon sa investigasyon, umalis ito noong umaga, July 9, upang magpakain ng isda sa kanyang fish cage. Ngunit hindi na nakauwi dahilan upang mag-alala ang kanyang pamilya. Bandang alas 3 ng hapon, hinanap siya ng kanyang kaibigan at co-owner na si Rodrigo. Ngunit ang kanilang natagpuan ay bangkay ng biktimang napadpad sa Bakawan. Agad naman nagsagawa ng search and rescue operation ng mga otoridad at mga residente. Kinabukasan, July 10, natagpuan ang bangkay ng biktimang nakalubog sa dagat. Sa paunang investigasyon, may sugat ito sa ulo at hinihinalang na untog sa gilid ng bangka dahil sa malalakas na alon at masamang panahon dahilan upang mahulog sa dagat at tuluyang malunod. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong detalye ng insidente. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At pamilya nawala ng bahay matapos tamaan ng landslide sa Taytay, Rizal. Ang iba pang detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express.
Nawala ng tirahan ng isang pamilya matapos gumuho ang kanilang bahay na tinamaan ng landslide dulot ng tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan sa barangay Muzon, Taytay, Rizal. Ayon sa Taytay Municipal Police Station, nagsimula ang pagguho ng lupa bandang alas 9 Gs ng gabi noong Sabado sa Sitio Itaas, Castro. Napag-alaman na ang bahay ng biktimang si alias Myra ay nasa tabing sapa kung saan lumambot ang lupa dahil sa walang tigil na ulan hanggang sa tuluyang bumagsak ang bahay sa sapa. Agad namang nakalikas ang pamilya at kasalukuyang pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center ng barangay. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi sa insidente. Patuloy ang monitoring ng lokal na pamahalaan at ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO sa lugar. Muli rin nilang pinaalalahanan ang mga residenteng nakatira malapit sa mga sapa at matatarik na lugar na maging alerto sa posibilidad ng landslide lalo na sa panahon ng tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At Bagyong Josie pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Habagat patuloy na magpapadala ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. Ang detalye ng balita. GV Balita Express. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang tropical storm na may international name na si Haishen at lokal na pangalang Josie. Sa pinakahuling tala ng Pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong mahigit 1,080 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 65 kilometers per hour, malapit sa gitna ng pabugsong hanggang 80 kilometers per hour. Habang kumikilos, pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Bagamat wala pang direktang epekto sa kalupaan, patuloy na pinalakas ng habagat ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, partikular sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Samantala, inaasahan din ng localized thunderstorms sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa na maaaring magdulot ng biglaang malalakas na pag-ulan, pagkidlat at malalakas na hangin. Dahil dito, muling nagpaalala ang Pag-asa sa publiko na maging alerto sa pagbaha, pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na madalas maapektuhan ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At para sa ating price watch, presyo ng diesel at kerosene tataas ngayong araw, July 14. Gasolina, maaaring walang galaw o bahagyang magtataas. Para sa iba pang detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. DJ Frankie, mga ka-vibes, epektibo nga ngayong araw ng Martes ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo, partikular na sa diesel at kerosene ayon yan sa Department of Energy o DOE. Batay sa inilabas na price adjustment range ng DOE, posibleng tumaas ang presyo ng diesel ng 2 piso at 62 sentimos hanggang 4 na piso at 62 sentimos kada litro. Habang ang kerosene naman ay maaaring madagdagan ng 2 piso at 22 sentimo hanggang 4 na piso at 22 sentimo kada litro. Samantala, ang gasolina naman, mga ka-vibes, ay maaaring hindi magbago ang presyo o kaya ay magkaroon ng pagtaas ng hanggang piso kada litro. Depende yan sa ipatutupad ng bawat oil company. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado ay dulot ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan, kabilang na ang banta sa pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Sinabi rin ng DOE na maaaring baguhin ang kasalukuyang sistema ng price adjustment sa mga susunod na linggo kung magpapatuloy ang pabago-bagong galaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At para sa ating Good Vibes balita, Grade 9 student ng De La Salle Lipa nagwagi ng Gold Award sa International Math Olympiad sa Thailand. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. muling nagbigay ng karangalan sa lungsod ng Lipa at sa Pilipinas ang isang grade 9 student ng De La Salle Lipa matapos masungkit ang Gold Award sa Thailand International Mathematical Olympiad o TIMO International Round 2025-2026 na ginanap sa Bangkok, Thailand. Kinilala ang batang kampyon na si Galiana
Ariden Denise Villapando, presidente ng Barangay Banay-Banay, bilang pagkilala sa kanyang tagumpay, pinarangalan siya ng pamahalaang lungsod ng Lipa sa pangunguna ni Mayor Eric Africa sa isang flag raising ceremony. At sa isang panayam, ibinahagi ni Villapando na hindi naging madali ang paghahanda dahil sa kasabay na kompetisyon ang kanilang examination week. Aniya, naglaan siya ng 2 hanggang 3 oras bawat araw sa loob ng 2 linggo upang magsanay sa iba't ibang sangay ng matematika. Pinasalamatan din niya ang kanyang pamilya at ang mga kaibigan sa walang sawang suporta, lalo na sa gastusin at sa pagsali sa mga internasyonal na paligsahan. Pangarap niya maging abogado balang araw at hinihikayat ang kapwa kabataan na huwag matakot sa matematika at patuloy na magsikap upang maabot ang kanilang pangarap. Yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. 7:24 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Ako po si DJ Frankie at nakasama natin on the other line, DJ Joey Boy, dito lamang sa GB 99.9, Your Good Vibes. GB Balita Express. GB Balita Express.